Enzo's POV. Hindi si Enzo nakapagsalita sa tanong na Alexandra. Kahit siya hindi niya maintindihan ang sarili niya kung bakit parang gustong-gusto niya si Bianca. Mabait naman si Bianca, medyo selosa lang ito. Isa pa pag may pagiging gastador. Di naman to humingi sa kanya, subalit pakiramdam ni Enzo ay obligado siyang ibigay dito lahat ng nanaisin nito. Mahilig bumili ng mamahaling gamit si Bianca pero feeling niya namimili lang to ng bagay sa sariling style. Sa sitwasyon niya na obligado siyang magpakasal kay Alexandra pero nangako naman siya ng kasal kay Bianca, mas lalo niya naisip na kawawa naman si Bianca sa sitwasyon. Nagka-boyfriend ka na ba? Balik tanong ni Enzo dito. Hindi pa. Hindi mo ako maintindihan kung ganon. Bakit naman? Hindi ba pa na-experience magka-love life kaya ka ganyan magsalita? Kapag dumating yung oras na makilala mo ng taong para sa'yo, maiintindihan mo na ako? May mga bagay ako na-observe dahil nagkaroon din naman ng love life ang mga kaibigan ko po. Pero iba pa rin kapag sarili mo experience. Mas mararamdaman mo kasi yun eh. Tumingin to sa may pintuan ng restaurant saka nagsalita. Na in love na rin naman ako. Talaga? Kanino? Wala. Matagal na kasi yun eh. Tsaka tanga yun eh. Narito naman ako kung kani-kanino pa siya nakatingin. Hayaan mo na. Kung sino man yun, hindi marunong tumingin. Ang ganda mo na. Ang bait pa. Tapos iba pa ang pinatulan, iba din nga. Kaya nga yun lang din ang iniisip ko. Di bale, malalaman niya rin ako ng para sa kanya. Pagdating ng panahon, bata ka pa naman, after 3 years, 28 ka pa lang. Marami ka pang makikilalang ibang lalaki dyan. Ikaw halimbawa, may nagkagusto sa akin. Okay lang ba sa'yo? Habang kasal tayo? Yan lang. Di ni Enzo alam ang isasagot sa tanong nito. Papayag ba ako? Pwede kaya yun? Parang unfair naman na may love life ako. Tapos siya, wala. Gusto mo ba? Parang wala sa loob ang sagot niyang yon. Sino ba namang babaeng ayaw magka-love life? Gusto ko rin naman maging masaya eh. Para naman ako sa panahong naglalambingan kayo ng Bianca mo. Anong gagawin ko? Papanoorin ko lang kayo. Sa bagay, maganda nga siguro yung ganon para at least hindi tayo magdo-double date. Hanap mo. Tayo after. Kaya ako. Sabihin mo maghiwalay tayo after 3 years, baka sakaling makalimutan ko yung first love ko. Wala naman akong tropang binata maliban kay Paulo. Ayoko dun no, kita mo naman, ex ni Jensel yun. Baka mamaya sakalin pa ako ng best friend ko Tsaka ayokong kainin yung naisuka na ng iba, basta kapag nakakita ko ng lalaking para sa'yo. Sige, ihahanap kita ng matino. May matino pa bang lalaki? Actually, konti na nga lang kami Wow, ang lakas naman. Totoo yun. Mahirapan ka na makakita ng kagaya ko. At sino may sabi sa'yo naghahanap ako ng kagaya mo? Sabi mo matino. So isa na ako dun. Bawas na ang choices mo. Nalipasan ka ba ng gutom? Ang lakas mong makaangkin ng katinoan na. Bet mo ba ang mga basketball players? Ayoko sa mga player masyado. Tsaka baka gawin lang ako rebound, no? Nag-bail out na sila. Tumayo na ang babae. Saka siya sumunod na dito. Pagsakay nila ng sasakyan, niyaya siya nito. Mag-bar tayo, yaya nito sa kanya. Sure, matagal na ako di nakakapag-bar Doon tayo sa hindi tayo kilala. Saka sa bandang norte para malayo sa pang-amoy ng jowa mong nagger. Sige, doon tayo. May napunta na kami ni Paulo doon maganda rin doon. Artistang may alit saka walang pakialaman ng bawat grupo. Bawal doon na magulo. Pinaandal ng lalaki ang sasakyan. 1 oras ng halos ang papunta doon. Maaga pa naman. Ngayon lang sila magbabar na silang dalawa lang magkasama. Liblib ang lugar na yon. In short, makakapunta ka lang kung may sasakyan ka. Malaki ang lugar na yon. Di pa ni Enzo na isama si Bianca dito. Malawak ang parking area nito at pinasok niya ang kanyang sasakyan. Nauna pang bumaba sa kanyang dalaga at umapak sa magrabang parking area. Magandang naisip nito para hindi na maputik at bumaha. Inawakan niya ang babae hanggang makarating sila sa loob. Ang dami ng mga tao doon. Karamihan may mga taong sinasabi sa lipunan. Sinalubong sila ng mga bouncer at tininga ng identification card. Masaya sa loob ng bar. Marami na nagsasayawan. Pumasok sila at pumesto sa isang lamesa na pandalawahan lamang. Nag-order siya ng alak. Ladies drink lang bang sayo? Tanong ni Enzo sa kasama. No, hard syempre. Umorder siya ng Macallan Dalik Scotch, saka 2 baso. Binigay niya ang kanyang VIP card para may swipe agad ang bayad. Pagdating ng order nila, may free na itong ilang klase ng pulutan. Agad si Enzo na naglagay ng yelo sa baso at sinalinan ng alak.
Iniabot niya ito sa dalaga. Wow, Makalyan, ang mahal nito ah. Gulat na gulat ang dalaga. Sabay tayong uminom, sigaw ni Enzo sa lakas ng tugtugan. Sir, card niyo po. Iniabot sa kanya ng waiter ang kanyang card. Salamat. Kinuha ni Enzo to at saka ibinalik sa wallet. Ang ganda dito, no? Bumalik tayo dito minsan. Sabi ni Alexandra na panay ang sayaw sa harapan ng lamesa nila. Miss, may I have this dance? Isang lalaki nagtanong kay Alexandra kung po pwedeng isayaw. Pwede? Hingi nito ng permiso sa kanya. Sure! Tinaas ni Enzo ang kanyang baso, tanda ng pagsang-ayon. Nagmamadaling sumama si Alexandra sa lalaki at humataw sa dance floor. Magaling kumanta si Alexandra pero hindi ni Enzo alam na magaling din pala tong magsayaw. Bawat talsik ng balakang ng babae napapalingon ng mga katabi nito sa dance floor. Hanggang pinalibutan na tot ang kasayaw niya ng mga taong nanonood sa kanila. Magaling din sumayaw ang lalaki, halatang dancer. Di naman nagpatalo si Alexandra dito. Ginilingan din ito ang pagsayaw. Pagkaripas ng 3 tugtog, nagpalakpakan ng mga naroon. Nagbow pa si Alexandra at ang lalaki habang magkahawak ng kamay. Inihatid ni Alexandra sa tabi niya ng lalaki. Salamat sir, ang galing mo Alexandra. Nakipag-fist bump pa ito sa dalaga. Salamat, ikaw din, sobrang galing mo. At kumaway pa to sa kapartner. Hindi ko alam, sumasayaw ka pala, sabi ni Enzo dito. Wala ka naman yatang alam sa akin eh, napailing to. Shot tayo. Sinilinan ulit niya to ng alak sa baso. Nag-toast pa sila bago inumin ng alak. Gumuhit ang init sa kanyang lalamunan. Tumunog ang sweet music. Halika. Hinila ni Enzo ang dalaga sa gitna na hindi na nakapalag pa. Tayo naman na magsayaw. Alexandra's POV. Hinila siya ni Enzo sa dance floor. Nalagay ang kanyang mga kamay sa balikat ng lalaki at saka to humawak sa bewang niya. Ramdam ni Alexandra ang init ng palad nito na nakadampi sa kanyang balat. Sa lamesa nila siya nakatingin. Ayaw niyang tignan ng lalaki. Saan ka ba nakatingin? Tanong ni Enzo sa kanya. Sa lamesa natin. Baka mawala yung inumin natin eh. Mahal pa naman yun. Pagsinungaling ni Alexandra pero ang totoo, hindi niya matagalan ang nakakapasong tingin ng binata. Hindi mawawala yan. Ngumiti ito. Kamusta yung sayaw mo kanina? Mukhang nag-enjoy ka. Sobra. Pag nagbabar kami ni Jensen, mostly inom lang kami. Hindi kasi marunong sumayaw yun eh. 1 minuto pang lumipas, inaya na siyang umupo ng binata. Halika na, ubusin natin ang alak. Tara. Nauna pa siyang tumakbo sa lamesa. Para sa atin. Tinaas ni Enzo ang baso matapos sarinan. Yes, despedida sa ating dalawa. Tinaas din ni Alexandra ang kanyang baso. Oy, oy, oy. Sigawan ng mga nasa bar counter. Ano yon? May drunk challenge to no? Sumali tayo. Tumakbo siya at pumunta sa umpukan. Kaya mo ba yan? Nagmamadaling sumunod siya kay Enzo. Easy, sagot ni Alexandra. Mga lalaki naglalabanan. Unahang maubos ang 20 shot ng scotch sa shot glass. Mataas ang tagay at wala halos makaubos hanggang 16 lang. Sumusuko na ang mga to. May tayaan din nagaganap sa mga sasali. Ang pot money, 200,000. 5,000 lang ilalabas. Ano, may sasali pa ba? Tanong ng host ng session. Ako! Nagtaas si Alexandra ng kamay. Napalingon sa kanya ang mga naroon. Kahit si Enzo hindi makapaniwala, nasasali siya. Inalis ni Alexandra ang bag at sinabit sa leg ng kasama, tsaka hinubad ang kanyang blazer. Napawaw ang karamihan sa ganda ng kanyang katawan. Miss Beautiful, kakayanin mo ba? Tanong ng host. Yes naman, kaya ko yan, mayabang niyang sagot. Yes, sigaw niya. In 3, 2, 1, go! Bueno, ito ang rules. Magbibigay ka ng 5,000. Kapag naubos mo yan, ang 5K mo, magiging 200K. Nagpalakpakan ang mga manonood. Pero pag naubos mo yan sa loob ng 1 minuto, gagawin kong 500K ang mapapanalunan mo. Naghiyawan na naman ang mga nanonood. Are you ready? Inumpisahan na ni Alexandra ang pag-inom. Sanay siya sa alak. Mataas ang alcohol tolerance niya. In short, matagal siyang malasing. Kalahati agad ang nainom niya sa loob ng 15 segundo. 500K! Sigaw niya. Humahangan naman ang mga audience and in 40 seconds, dahan-dahan niyang ininom ang pang 20 shot at dinilaan ng butas ng baso.
Kitang-kita ni Alexandra ang panlalaki na mata ni Enzo at ang pagkakagulat ng mga labi ng mga lalaking nanonood sa kanila. "Miss, can I take you home?" Umuga na malakas ng kantsawan at palakpakan. Di makapaniwala ang mga naroon. Nagsisigawan ng mga to. "You're hot! Girl on fire!" Sigawan ng mga naroong lalaki. "Wow, ang swerte naman. Sorry boys, I'm getting married." Tinaas ni Alexandra ang kamay na may singsing. "Sayang, di na pala dalaga. Ang galing mong babaeng barako." Nagkatawanan ang mga naroon. Iniabot sa kanya ng host ang isang bundle ng 500 piso. "Miss, ba't ang galing mong uminom?" Interview ng host sa kanya. "Congratulations sa 6 mong napanalunan mo. Ipon ko para pag naghiwalay kami may pera ako." "Hindi pa kasal, hiwalay na kaagad?" "Ako na lang miss ang asawahin mo." Sigawan ng mga naroon. "Pumila lang kayo, guys." Biro ni Alexandra. Lumapit na siyang medyo nasuray kay Enzo. Inalalayan siya ng binata. "Ang lakas mo palang uminom," sabi ni Enzo sa kanya. "Sanay lang, medyo nahihilo na ako eh. Ang init." "Sir," tawag ng isang waiter. "Ito daw po." Isang box ang inabot ng lalaki kay Enzo. Napatdato pagkakita, bumulong pa ang waiter. "Ano yan?" tanong niya. Wala to. Halika na, iuwi na kita." "Ayoko pang umuwi," sagot ni Alexandra. "Kailangan natin umuwi. Ngayon na?" Inawakan niya ang alak na in-order nila at sa mismong bote na uminom. "Halika na." Binuhat siya ng lalaki sa balikat nito. Ang mukha niya ay nasa likuran ng binata, hawak ang kanyang mga hita. "Aalis na ako, guys." Paalam ni Alexandra sa mga nadaraanan nila. "Bye, beautiful." Paalam ng mga lalaking nadaraanan nila. "Bye, guys." At kinaway niya pa ang mga to. Pagdating niya sa sasakyan, binaba siya ng binata. Binuksan ni Enzo ang pinto. "Inom tayo, guys." Tinaas ni Alexandra ang alak na nakabote. "Halika na." Inawakan siya ni Enzo sa kamay at saka ay nalalayan makaakyat. Kailangan pa nitong itulak siya sa puwet para makasangga. Hawak pa rin niyang alak na iniinom. Tinutungga niya to sa bote. "Uuwi na ba tayo?" tanong ni Alexandra. "Oo, tigilan mo ng pag-inom." Inagaw ni Enzo ang hawak na bote. "Bakit? Akin na." Inagaw niya ulit ang hawak nitong bote ng alak. "Tama na, lasing ka na. Akin na, hahalikan kita." Pananakot ni Alexandra dito. "Tama na nga, mahiga ka na lang dyan," sabi ni Enzo. "Ano ka ba? Akin na nga yan." Inagaw niya ang bote ng alak. "Maaksidente tayo, Alexandra, maupo ka lang." Nagpreno to sa gilid at sinuotan siya ng seatbelt. "Ang kulit mo, Alexandra." Bigla ni Alexandra tong hinalikan sa labi. Smack lang yun. Sabay tawa. "Wala ka nagawa, no? Alam mo, kahit kahasain kita dito, Enzo, walang makakarinig sa'yo," sabi niya sa lalaki. "Ano bang pinagsasasabi mo, Alexandra?" Di ni Enzo pinansin ang ginawa niya. Inawakan niya to sa mga pisngit saka hinalikan ulit sa mga labi. Natigilan si Enzo sa ginagawa. "Good night," sabi ni Alexandra dito. Saka niya pinikit ang kanyang mga mata. Hindi niya nakita ang mata ng lalaking nakatitig sa kanyang mukha. Kinabukasan, parang idinuduyan ang kanyang sarili habang natutulog. Ito ang gusto niya kapag umiinom ng alak. Nagkakaroon siya ng malinis na tulog. Ang sakit ng ulo niya. Iminulat ni Alexandra ang mga mata. Nasa sarili na siyang kwarto. Napangiti siya saka bumaluktot ulit para matulog. Niyakap niya ang unan sa tabi niya. Napamulat siya na malaki. Isang bulto ang naroon katabi niya. Bulto ng tao? May katabi ako? Naungunot ang kanyang kilay. Bigla siyang hinatak ng kanyang katabi, papalapit dito. Saka hinawak-hawakan ng kanyang dibdib. Nakatalikod siya sa lalaki. Ramdam niya ang matigas na bagay sa kanyang likuran. "Gusto mo pa ba?" bulong ni Enzo. Bigla siyang napatingin sa orasan. 4:00 pa lang ng umaga. Enzo's POV. Titig na titig si Enzo sa babae na umiinom ng alak. Di niya akalaing napakalakas pala nitong uminom. Hindi umabot na 1 minuto na ubos na ni Alexandra ang 20 shot ng glass ng alak. Hiyawan ng mga tao sa paligid, lalo na ang mga kalalakihan. Nakita ni Enzo ang titig sa babae. Wala itong pinaritoke sa katawan kaya't natural ang ganda nito. Ang pagka-jolly nito at pagsakay sa mga jokes ang lalo nagpapaganda ng tingin niya sa babae. Medyo na-confused na si Enzo sa sarili niya kung bakit may mali siya niya na itong tiningnan. Samantalang para nakababatang kapatid niya lamang ito.
Nagigilty tuloy siya na para bang pinagnanasahan niya to. Ang alam niyang spot nito sa puso niya ay pagtingin lamang ng isang kuya. At nung dumating to sa kanila, hindi pa to nag-aaral. Madalas silang magkalaro. Kahit larong pambabae, okay lang sa kanya. Natuwa pa nga siya rito habang lumalaki na pagkakamalan sila magkapatid. Ngunit bago pa to makatapos ng kolehiyo, biglang Enzo na lang ang tawag ni Alexandra sa kanya. Naging extra malambing pa ito, pero 3 taon ang nakakaraan nang bigla itong magbago. Nang bigla, laging galit at mainit ang ulo. Magmula na ipakilala niya rito si Bianca. Mainit ang dugo nito sa nobya niya. Kahit si Bianca hindi gusto si Alexandra. Hindi ni Enzo alam kung bakit. May mga tao siguro talaga na kahit walang ginagawang isang tao kinaiinisan. Halika na! Inaya na ni Enzo ang dalaga pa uwi. Ayaw pa nga sana nitong sumama. Kinuha pa nitong order niyang makalan at iniinom sa bote. Tinawag siya ng waiter at inabutan ng box ng maliit. Sir, may libido pill po yung huling shot ng scotch for protection po. Box ng proteksyon? Napailing na lamang si Enzo. Sa magagandang bar talaga ginagawa ito para kumita ang mga sosyal na prostitute. Binuhat na ni Enzo si Alexandra sa balikat. Nagpaalam pa to sa mga taong nadaraanan nila. Binaba niya to saglit upang buksan ang sasakyan. Shot tayo! Alok ni Alexandra sa mga dumadaang tao. Shot puno na. Inalalaya niya ito na umakyat. Nagkamali ito sa tinutungtungan kaya tinuwak ito sa puwitan para makaakit kaagad. Pinaandar na ni Enzo ang sasakyan. Inagaw na niya sa babae ang bote. Tama na Alexandra at marami ka nang naiinom. Awat pa ni Enzo sa dalaga. Akin na yan, iinumin ko yan. Inagaw ni Alexandra sa kanya ang bote. Nagpreno si Enzo. Alexandra, ang kulit mo. Medyo irita na ang kanyang boses. Kaya kinabit niya na ang seatbelt dito. Pero ang pilang dalaga, bigla siyang hinalikan ng mabilis sa labi. Tsaka tawang-tawa ito. Hindi na nga lang niya ito pinansin. Pero inulit pa ng babae ang ginawa. Hinawakan pa nga ang kanyang pisngi. Matagal ang isang halik na yon. Good night, sabi nito sabay pikit. Natulala si Enzo sa ginawa ng mga babae. Binuhat ulit ni Enzo ito sa balikat para maakyat sa kwarto. Bitbit pa niya ang alak na iniinom niya mula sa bote. Kukunti na lang to, dahil sa lakas na uminom ni Alexandra. Binaba niya ang dalaga sa kama, saka niya binuksan ang aircon. Inalis niya ang suot nitong sapatos, saka inayos ng higa. Pero bigla na lamang ito na gumalaw. Ang init, ang init. Naguhubad ang babae. Epekto ng libido na nilagay sa alak na ininom ni Alexandra. Huling alak na sa bote ang ininom ni Enzo na makaramdam din siya ng kakaiba. Mayroong magaspang na nakahalo sa alak. Mga sira ulo talaga, gigil na sabi ni Enzo. Madalas sinahaluan ng mga libido pill ang alak para kumita ang mga VIP rooms sa mga bar. Ano ba? Ang init! Sigaw ng babae na naguhubad na ng damit. Napalunok si Enzo. Binuhat niya ito at saka nila sa bathtub. Sumama siya dito sa loob. Basang-basa sila ng tubig na lumalagaslas mula sa shower. Hinubaran niya ang dalaga. Sa halip na mawala ang init na nararamdaman niya, lalo pa itong nag-aapoy. Hinubad din ni Enzo ang kanyang suot. Hinubaran niya na ang dalaga. Hindi niya kaya magtimpi ngayon. Sa iba talaga kapag may karga ang katawan. Inalikan niya ang dalaga. Habang nakasandal sa bathtub, bigla itong yumakap sa kanya. Naralo pang nagpatindi ng kanyang pagnanasa. Nakikipaghalikan to sa kanya. Madaling matuto ang dalaga, habang ang kanyang mga kamay ay gumagapang naman sa kabuuan nito. Napapaungol na lamang si Alexandra sa ginagawa niya. Kawawang babae, walang kaalam-alam, pinagpapasasaan na niya ang katawan. Nahihirapan si Enzo sa kanilang pwesto. Pinatay niyang shower at saka binuhat ang dalaga patungo sa kama. Nahantad sa kanya ang isang Diyosang tanawin. Nakahiga ito. Impis na impis ang tiyan at ang katawan para nag-aanyaya. Pinuno ni Enzo ng marka ang katawan nito na parang minamarkahan niya na pag-aari niya nga ito. Enzo, tumigil ka, sabi ng isipan niya. Ginagahasa mo si Alexandra. Subalit ang kanyang konsensya naging mahina ng mga oras na yon. Mas lamang sa kanya ang init ng katawan na nararamdaman niya. Di na siya makapag-isip ng tama.
Lalo niyang nilalaliman ang kanyang halik pababa hanggang sa marating niya ang tinutumbok ng kanyang mga labi. I need you now, bulong ni Enzo sa babae. Take me, bulong ni Alexandra at tuluyan na ngang inangkin ni Enzo ang dalaga. I'm sorry, Alexandra, naging marupok ako. Nahiga na si Enzo sa tabi nito. Nagsalo sila sa kumot hanggang sa makatulog na siya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone.